Magandang hapon po sa ating lahat at happy Sabbath. So, sa hapon pong ito, tayo po'y pangungunahan ni Sister Pearl Menjola. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating opening song. At susundan naman po yan ng opening prayer ng mga kasamahan po natin dyan nagmumula po sa tumpa. At ngayon po, tayo na po ay dumako sa ating opening song. Let us pray. Our dear Heavenly Father, I'd like to thank you for guiding us throughout the day. We ask, dear Lord, for your guidance still for this evening as we have our closing message for the Sabbath day. And may we, to this moment, still be blessed with the message that we will be hearing, and may we apply the lessons that we will be hearing for this evening and from the messages throughout the day. Please also guide our loved ones who are not with us. Please forgive us from the sins that we have done. Thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. And so magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat and happy Sabbath. And so hindi ko po mapapakita ang aking mukha. Anyway, ating pong i-share ang ating pong slides sa gabing ito. Welcome po sa ating pag-aaral ng ating pong evening devotional mula pa rin po sa aklat ng God's Amazing Grace, and today is May 16. So, ang pamagat po ng ating pong pag-aaral ngayong gabi ay not a substitute for the law. So, ang ating pong key text ay mababasa po natin sa Romans chapter 6, verse 15. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. So, sa Tagalog po, basahin ko lang, ano nga, mga kakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, wag nawang mangyari. So, ating pong himay-himayin ang ating pong pag-aaral ngayong gabi na patungkol po sa ating topiko ngayon na about sa kautusan. So, sabi po sa unang paragraph,
It is the sophistry of Satan that the death of Christ brought in grace to take the place of the law. The death of Jesus did not change or annul or lessen in the slightest degree the law of 10 commandments. That precious grace offered to men through a Savior's blood establishes the law of God. Since the fall of man, God's moral government and His grace are inseparable. They go hand in hand through all dispensations. So sabi po dito sa ating pong nabasa ay pinapaliwanag po na si Satan talaga ay gusto niyang layain ang mga tao na maniwala tayo na ang kautusan ng Diyos ay hindi na siya nag-e-exist or hindi na siya kailangan nating mga Kristiyano dahil ito ay kumbaga nakasama na sa pagkamatay ni Kristo. Pero malinaw po na sinabi sa atin sa Biblia sa spirit of prophecy that Jesus did not die to remove the law or dahil si Kristo po, siya po ay namatay dahil ito po ay kabayaran or consequence ng kasalanan. Ano? So, ibig sabihin, kaya po na-sacrifice si Christ, kaya siya namatay, kasi merong kautusan. At ang kautusan na yon ay banal. So again po, pagka tayo po ay nagkasala, ano po ang kabayaran nito? Kundi kamatayan. So the cross reveals both God's justice and His mercy. So yun po yung lagi nating tatandaan na ang pagkamatay po ni Kristo, ito po ay nagdala ng kanyang kaawaan at ganun din ng kanyang justisya. Grace and the law are not enemies. Diba? Kumbaga, hindi sila, sabi nga, hindi sila maipaghihiwalay. Dahil ang grace, ito yung sa pamamagitan ng grace, dito tayo napapatawad ng Panginoon. Kumbaga, ito yung, sorry, ito yung binibigay sa atin para maka-overcome tayo sa ating kahinaan. So, wag po tayo magpapaniwala sa mga aral na hindi na po kailangan ang kautusan dahil namatay na si Kristo. Sabi po sa next paragraph, the gospel of the New Testament is not the Old Testament standard lowered to meet the sinner and save him in his sins. God requires of all his subjects obedience, entire obedience to all his commandments. So nakarinig na po ba kayo na ganitong pag-aaral, diskusyon, na hindi na daw kailangan yung Old Testament kasi meron ng New Testament. So malinaw po dito na sinasabi na hindi na ang New Testament ay hindi ito pinapababa yung standard ng Old Testament. Ano? So, yung standard po ng Diyos ay hindi po nagbabago. At ang gospel po na tinutukoy dito ay hindi para sabihin na ang kasalanan ay acceptable na. Kumbaga katanggap-tanggap na yung kasalanan. But it's about transforming sinners into obedient children of God. Sige, magkakasala tayo. Pero nandyan baga yung biyaya ng Panginoon sa atin. So, yung grace na ito may kaakibat na forgiveness and power. At pag ito ay nasa atin na, actually, wala na tayong rason para hindi tayo makasunod doon sa kautusan ng Panginoon. So, dapat matransform nito yung kautusan, yung gospel, yung Old and New Testament, dapat matransform nito tayong mga makasalanan sa pagiging masunuri na anak ng Diyos. So, again po, ang salita po ng Panginoon, ang kautusan po niya ay hindi po nagbabago. And ang tunay po na kaligtasan ay nasa pamamagitan ng pagsunod at sa kaawaan ng Panginoon. So yung grace po, hindi tayo nakakasunod sa sarili nating kakayahan, kundi dahil merong biyaya na binibigay sa atin. So, nais po kaya ng Panginoon
na buong puso tayong maglilingkod sa Kanya. So, hindi po kalahati, not partial surrender, kundi wholehearted obedience. Sorry. At itong obedience na ito ito ay motivated by love. And at hinahayaan na si Christ yung manguna sa atin. So, not by legalism or self-righteousness na kaya ka lang sumusunod para maitaas yung sarili mo. Or kaya ka sumusunod dahil takot ka sa punishment. So, magkaiba po yun, no? Kaya po tayo sumusunod sa kautusan ng Panginoon dahil mahal natin ang Panginoon. Sabi sa next paragraph, Jesus was tempted in all points like as we are, that he might know how to succor those who should be tempted. His life is our example. He shows by his willing obedience that man may keep the law of God, and that transgression of the law, not obedience to it, brings him into bondage. So, may mga deeper study tayo, no, na, na lumalabas sa ibang pagtatalo ay hindi tayo makakapanagumpay, hindi natin kayang sundin yung kautosan ng Panginoon dahil si Kristo ay anak ng Diyos. So may ganyan, Pero malino po dito na sinasabi sa atin na si Kristo ay katulad lang din po natin na ah, na siya po ay tinukso. Pero ano po ang nangyari? Kaya po siya nakapanagumpay dahil nagpasakop siya ng buo sa kanyang ama. Kaya nga po tinawag na example natin si Kristo. Kasi wala siyang, kumbaga, advantage. Kaya siya nakasunod, He shows by his willing obedience that man may keep the law of God. So, hindi po na-abolish or hindi po nawala, natanggal, na bago ang kautusan ng Panginoong Diyos nung dumating si Kristo dito sa lupa at nung namatay siya. Ito pa nga ay nagpapakita na ang kautusan pala ng Diyos ay kaya nating masunod. And dito nga, hindi siya yung, kumbaga, itong obedience na binigay nga sa atin ng Panginoon is possible siya. Hindi siya hindi ka pwedeng magbigay ng dahilan na hindi mo kayang makasunod. So, kailan lang ba tayo hindi nakakasunod? Kapag mas gusto nating unahin yung sarili nating kagustuhan. So, may iba na nag-iisip na parang ang strict naman, especially sa atin ng mga Seventh-day Adventist, maraming nakakakita na parang ang dami nating sinusunod. Kumbaga, iba kasi 'di ba yung kautusan kasi parang na-divide na siya, dalawa na lang. So, hindi siya yung detailed. Tayo, sumusunod tayo sa Ten Commandments. So, parang ang strict niya naman. And pag tayo pa ay nag-aral pa deeper, 'di ba may mga reformations pa tayong inaaral. So, parang ang dami namang bawal sa inyo. But actually, kung mamahalin lang natin yung kautusan ng Panginoon, hindi siya nagiging mahirap. Kasi malalaman mo na na ito yung kagustuhan ng Panginoon. No? So, hindi restricted, tama ba? Yung kautusan ng Diyos sa kalayaan. Kundi, ito lang yung gumagabay. Ito yung gumagabay sa atin para hindi tayo maging alipin ng kasalanan. So kapag isipin na natin kung walang kautusan dito sa sanlibutan, even dito sa government natin, kung walang kautusan, anong mangyayari sa atin ngayon? Ngayon pa nga lang, no, na meron tayong mga law, ay magulo na, paano pa kaya kung wala? So, ganun din talaga sa buhay nating Kristiyano. So, even sa family, sa household, di ba, sa tahanan, kailangan may law. Kasi nga, para maiwasan natin yung mga hindi magagandang resulta na mangyayari sa atin. So, through obedience, makakatamo tayo ng kapayapaan. Pansinin niyo, pag tayo ay hindi sumunod sa kautusan ng Panginoon or tayo ay sumuway
Ano? Di ba parang hindi ka at peace? Kasi alam mo sa sarili mo na may ginawa kang hindi maganda. So, lagi ka nitong babagabagin. Basta, yan. Pero, ang danger naman dito, kapag wala ka nang nararamdamang ah, bagabag sa buhay mo, kahit gumawa ka na ng mali. Kasi ibig sabihin nun, iniwanan ka na ng banal na espiritu. So, habang tayo ay nakokonsensya pa, magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil hindi niya po tayo iniiwan. So, gusto lang po ng Panginoon na matuto tayong sumunod. Ano? And this is the true freedom in Christ. Next. Next paragraph. Yan. So, sabi dito, man, wait, sana ba? Man who has defaced the image of God, wait lang. Man who has defaced the image of God in his soul by a corrupt life cannot, by mere human effort, effect a radical change in himself. He must accept the provisions of the gospel. He must be reconciled to God through obedience to his law and faith in Jesus Christ. His life from thenceforth must be governed by a new principle. He must face the mirror, God's law, discern the defects in his moral character, and put away his sins, washing his robe of character in the blood of the Lamb. So ano daw po? Human effort alone cannot change the sinful heart. Hindi natin kayang baguhin ang ating makasalanang puso. Transformation only happens kapag kapag ating pong tinanggap si Kristo at hayaan natin na siya ang manahan sa atin at pumilos sa atin. Sabi pa nga, di ba, God's law acts like a mirror. So, ito yung sasabi ko kanina, na kung walang kautusan, hindi natin malalaman na ang isang bagay pala ay mali. Ano? So, and sa pamamagitan nga ng law, dito nare-reveal yung kasalanan natin at yung mga kahinaan natin na dapat nating isurrender sa Diyos. Ayan. So, next pa, sabi nga na kailangan magkaroon tayo ng repentance at pananampalataya sa ating Panginoon para tayo ay um, mabago, malinis ng tunay. So, kaya nga dapat maging grateful po talaga tayo na inalay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang dugo para tayo lang ay magkaroon ng um, pagkakataon na magtamo ng everlasting life. So, kung mapapakita natin na nabago na yung ating buhay, so yan po yung evidence na talagang ang gospel ng Diyos ay kumikilos sa ating mga puso. Sabi pa sa next paragraph, the influence of a gospel hope will not lead the sinner to look upon the salvation of Christ as a matter of free grace, while he continues to live in transgression of the law of God. When the light of truth dawns upon his mind and he fully understands the requirements of God and realizes the extent of his transgressions, he will reform his ways, become loyal to God through the strength obtained from his Savior, and lead a new and purer life. So ito na nga po yun. Paano minsan kasi, parang naging spoiled child tayo, na parang, may grace naman, andyan naman ang Panginoon. And pag nagkasala tayo, pinapatawad naman tayo. So, laging ganon. So, dahil ba may grace na binigay sa atin ng Panginoon, hindi na tayo susunod sa kautusan niya. So, yun yung parang dating Na parang, natinubos naman na ako mula sa kasalanan ko.
Pero tatandaan po natin na yung pagsunod po natin, hindi tayo sumusunod para tayo ay maligtas, kundi tayo po ay sumusunod dahil tayo ay iniligtas. So magkaiba po yun, ano. So if we truly understand the gospel, hindi tayo mananatili doon sa kasalanan at pipiliin nating sumunod sa kalooban ng Panginoon. And kapag nasanay tayo na laging ang Panginoon ang mangunguna sa buhay natin sa bawat desisyon na ating gagawin, talagang hindi siya yung smooth lang ano, pero payapa yung puso mo, ano. Unlike ng 'pag tumalikwas ka talaga, maya't maya talaga yan may gugulo talaga sa isip mo. So yung konsensya talaga natin gigising at gigising talaga siya. Pero kung naiintindihan natin yung gospel, lalayuan talaga natin yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. And salvation is freely given sa atin. So may iba naman na wino-workout nila yung salvation nila, sariling sikap sila. Meron pa nga tayong before, di ba, may mga ano tayo, di ba, may thank offering, meron din sin offerings. Pero ewan ko lang kung sa panahon natin ngayon, kung okay pa ba siyang gawin. Kasi di ba may iba't ibang type of offerings. Pero may iba naman din na aral na parang kailangan din lang mag-offer para makarating sa ano tawag dun, basta parang maligtas yung isang tao. So, parang binabayaran mo, ano. Eto nga, yung salvation nga na inoffer sa atin ni Kristo, free siya, wala siyang bayad. At ito ay, pag tinanggap natin, matatransform pa yung buhay natin. So, ano pang hinihintay natin, 'di ba? Kumbaga dapat, yun yung ano eh, parang ang hirap din pala talaga, ano, na bilang mga Kristiyano na parang nagiging pasaway pa tayo. Kasi nga parang, yun nga, sabi ko kanina, parang spoiled kasi tayo eh. Pero thankful tayo sa na may ganitong mga paalala sa atin ng Panginoon, ano. And um, sana ay yung hindi natin masayang, sayahin yung grace na binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi dapat tayo magrebelde, ano? Kasi parang minsan ganyan yung nangyayari dahil parang kampante ka naman eh, na may babalikan ka. So parang gagawin ko muna yung ano, iba kong gusto. So, sana yung grace na binibigay sa atin ay mag-inspire ito sa atin na ma-reform tayo. So, next paragraph, I think that's the last paragraph. It is not the work, it is not the work of the gospel to weaken the claims of God's holy law, but to bring men up where they can keep its precepts. So again po, the purpose of the gospel is restoration. Para mabalik muli, ma-restore. And Jesus came not only to forgive humanity, but also to restore people into harmony with God's will. So, kailangan lang na maibalik tayo sa dating disenyo ng Panginoon. The gospel that lifts fallen people instead of lowering God's standards. And through Christ, obedience becomes possible because He gives both forgiveness for the past and strength for the future. Ngayon, kung may kumukulit sa iyo na, na pinabalik-balik sa iyo yung nakaraan mo, yung mga pagkakamali mo, mga kasalanan na nagawa mo noon, anong sasabihin natin doon? Get thy hand, Satan. Get, tama ba yun? Parang layuan mo ako, Diablo. Something like that yung sa verse. Kasi pagka ganun, ano yun, wala sa kanya yung Holy Spirit. Kasi nga, napatawad ka na nga eh, nagbagong buhay ka na. Pero may mga ibang tao talaga na ibabalik nila sa'yo yung kasalanan na nagawa mo, yung mga maling desisyon mo sa buhay, ano. Pero, maging lesson lang yun sa atin, pero wag tayong mag-dwell doon. And, pag-pray na lang natin yung mga ganun hindi nakaka-move on, ano. Kasi may mga iba ko kakilalang ganyan na ang sabi niya, ate, aminado naman ako, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, pagka, binabalik ko yung mga dating, maling gawa niya, maling desisyon niya. So, pag may mga ganun, lagi natin, na may assurance naman, may
grace and forgiveness na binibigay sa atin ng Panginoon. Basta hindi na natin babalikan yung kasalanan na nagawa natin. So, ayun po yung ating pong devotional ngayong gabi and sana marami tayong natutunan at napakaganda po talaga ng ating pong topiko, no? So, again, the law and grace are not opposing forces. Hindi po sila magkataliwas. They are both part of God's plan to save humanity. So, the law reveals sin, while grace provides the answer through Jesus Christ. So true grace never leads a person deeper into disobedience, but draws them closer to God in love and surrender. So wag po nating baliwalain din ang sacrifice na ginawa ni Kristo para sa atin, para tayo ay mabago and matransform. So nawa ay tanggapin po natin ng buo si Kristo at hayaan po natin ang Panginoon ang siyang manguna sa bawat gagawin po natin sa araw-araw. So, huwag natin kalimutan na manalangin, every breath, our breath should be a prayer dahil hindi natin alam kung kailan tayo tutuksuhin ng kaaway. At ang panahon na kung ikaw ay nagkamali, tayo ay nagkasala, huwag po tayong mahihiyang lumapit sa Panginoon na humingi ng tawad. No, His grace changes our hearts and strengthens our faith. At tutulungan niya po tayo na manumbalik. Tutulungan po tayo ni Kristo na manumbalik tayo sa paa ng ating Panginoon. So, yun lang po. At maraming salamat po sa ating pong mga tagapakinig at kung meron sa kayong mga karagdagan or insights or mga realizations patungkol po sa ating pong pag-aaral ngayong gabi, you can comment po and share po or share po dito sa ating Facebook and Zoom. So, once again, happy Sabbath po sa ating lahat. Maraming salamat po, Sister Pearl, sa inyo pong pagpanguna po sa atin sa hapang ito. Napakaganda po ng ating napag-aralan sa hapang ito. Muli po tayong pinapaalalahanan na ibinigay po yung kautusan hindi po upang i-condemn tayong mga makasalanan, kundi upang makita po natin kung ano po yung nagawa nating mali, kung ano po yung naging kasalanan natin upang tayo po'y mas lumapit pa sa ating Panginoon at upang tayo po'y makahingi pa ng kapatawaran. At nakasa din po sa ating devotional na hindi po tayo gumagawa ng maganda dahil or hindi po tayo gumagawa ng mabuti dahil para maligtas. Tayo po'y gumagawa dahil tayo po'y nailigtas na ng ating Panginoon. At ang ating magaganda or mabubuting ginagawa ay bunga po ng pagligtas sa atin ng ating Panginoong Hesus. Dahil kahit saang anggulo po natin tingnan, hindi po wala po tayong magagawa kung wala ang tulong ng ating Panginoong Hesus. So hindi po natin ma-attain yung perfection of character kung hindi po tayo mag-fully submit sa ating Panginoon. So, binubuksan ko po ang dulang para po sa inyong karagdagan sa mga kasamahan natin dito sa Zoom. At ganon din naman po sa mga nanonood sa Facebook Live. Kung meron po kayong karagdagan, ay i-comment down lamang po.
Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos mapangyarihan sa lahat, Ama, nagpapasalamat po kami sa oras na ito na kami po ay inyong sinamahan at ginabayan sa buong araw ng Sabat at gayon din po sa aming pong pag-aaral ng inyong pong salita patungkol po sa inyong kautusan. Naway tulungan po ang bawat isa na makapanagumpay po sa bawat kahinaan at makasunod po kami sa yapak ni Kristo at ipasako po namin ang aming pong mga puso't isipan namin pong buong pagkatao sa inyong pong kalooban ng hindi po ah, partial, kundi wholehearted po. Tulungan po kami na maituon po namin ang aming po interes sa mga spiritual na bagay at kagaya po ng pag-aaral po ng inyong salita na sa gayon ay makalaban po kami sa tukso ng kaaway. At maraming salamat po sa paalala sa amin na ang inyong pong kautusan ay kaya po namin sundin kung kami lang man po ay ah, hihingi ng tulong po sa inyo. At ang aming pong mga kahinaan ay nandyan po, ngunit kami po ay kumakapit at nagtitiwala sa inyo pong pangako sa amin. Ama, sa amin pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay sa mga oras na ito at kung saan sa amin po na mga dako ng lugar na kami po ay nagkakatipon, naway ingatan po kami sa amin pong paghihiwalay, sa amin pong pagbalik, sa amin pong mga tahanan at sa pagkatapos po ng araw ng Sabat ay ingatan po kami at patuloy po kaming pagpalain at namin maging magpapala din po kami sa mga taong nasa paligid namin. Patawarin po kami kung saan po kami nasumpungan ng pagkukulang at pagkakasala sa ni Jesus. Amen. At dito po nagtatapos ang ating sundown worship para po sa Sabbath na ito. Maraming salamat po sa mga nag-join dito sa atin sa Zoom at ganoon din naman po sa mga nanonood sa Facebook Live. At maraming salamat din po kay Sister Pearl sa kanya pong pagpanguna po sa ating evening devotional. At nawa pong mga mensahe na ating napakinggan ay atin pong isa-isip, isa puso at isa buhay upang makita ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin.